the Lord spake unto you out of the midst of the fire, ye heard the voice of the words, but saw no similitude. Only ye heard the voice. Sabay-sabay po. And he heard unto you covenant, which he demanded you to perform, even 10 commandments. And he wrote them upon 2 tables of stone. Pray, Lord, salamat sa iyong masalita. Pray na salamat sa Bible quiz, Panginoon, na nasaturate kami ng iyong mga details, yung katotohanan sa iyong salita, Panginoon. I pray na makakuha namin yung mga aral dito naman, Panginoon, especially sa chapter 4. I pray na kayo pong gabay sa bawat isa. Maraming salamat po, Lord, sa example na ginampanan po ng Israel. Nakita namin sarili dito, Lord, at sa aming buhay, paano ito gagampanan, Panginoon, especially mapapanatili ang inyong mga salita sa amin, sa aming buhay, at ang mga magandang effects ito, Lord, sa amin, at even sa succeeding generations after us, Panginoon. Ito po'y malaman, may turo, at pakinabangan, Panginoon. Ikaw naman may lugod. Salamat po, Lord, kayo maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so bilis lang po tayo, no? Pero 1 hour talaga tayo. Tama ba to? Okay, 3 minutes. So hanggang doon lang po tayo sa verse. Hindi, actually hanggang ano to. Ngayon ako saan tayo mabot, pero isang tema na nito. So again, good afternoon sa lahat. Good afternoon po. So, okay naman yung quiz? Masaya ba? Amen. May bata hindi masaya eh. Hindi. Masaya pa rin dapat. Okay na. Wala si Joshua kaninang umaga eh. Sabi nga nila, pag nagkamali ka, natuto ka pa rin. At least nag-participate ka. Pag di ka nag-participate, yun ang problema eh. Parang wala ka dun sa ano. Kaya encourage natin bawat isa. Wala tayong ginagawa sobra-sobra dito eh. Ngayon pag di na kayo nakapag-review, yun pag malaki eh. Ayun. So yun, so dito sa chapter 4, again ang context po ng Deuteronomy, inulit na lang po ito, no? Kinukwento na lang ni Moses sa kanila. Andun na po sila, papasok na sila. So kaya parang inulit lang talaga to from Numbers, Leviticus, Exodus. Pero obviously may ibang details na hindi na sinama. Kaya pwede natin sabihin, yung mga nasama sa Deuteronomy, hanggang matapos na ito yung mas mga importante. Detail yung inulit. I mean, sino dito ngayon ang paulit-ulit? Depende, di ba? Pag importante, inuulit talaga. Kaya huwag kang mag-asawa sa gandang bagay, inuulit-ulit. Mabuti man lang, kung nakukuha nyo agad ng isang pasada lang, eh hindi rin, di ba? Kaya ganun talaga. Okay, so anong sasabihin ko? Title natin ngayon ay That ye may keep the commandments of the Lord. Diyan po yung sinabi yan sa verse 2. Okay, pinapagkala natin. Paano, sa Tagalog ano ba to? Nang sa gayon. Ganyan, di ba? Nang sa gayon, kayo nawa ay mapanatili nyo ang mga kautusan ng Panginoon. Kasi nga, sino dito yung may mga bansa po na ano yun, no? Yung may kilala ba kayo ng tao na dati matino siya tapos ngayon hindi na? Madami, di ba? Pero ang usually dapat naturuan ka na, tuloy-tuloy na yan eh. Kaya nakakalungkot actually yun. Sa mga churches, nabanggit ko sa inyo last time, dahil sa matindi nga yung pagsubok sa church, yung ibang churches, leader muna yung gumpisa, hindi nila panatili. No? So, ayun. Ngayon, sa alala natin, parang nag-ponder din ako. Hinihingi ko ano bang pagkakamali natin doon. Meron ba? Parang wala akong maisip eh. Kaya, siguro iba tinamad. Hindi ko alam. Pero gano'n. Ako ina-update ko naman dati talaga sila. Pero yun nga napansin ko parang
simula nang sa bakla, yung gano'n, ano na, nagbago siya ng account. And then, ayun na, parang kinakamusta yung halaman, hindi na in church. So, ayun, siguro medyo tinamad din tayo kasi pag gano'n yung ano eh, yung momentum nawala. So, pinilit na lang natin ng ilang taon yun. So, sa ngayon pero iniisip ko rin kung may pagkakamali tayo. Kasi yung lesson natin ngayon eh. Maganda, pag nag-start ka, matapos na maganda. Okay? Ideal po yan, ideal. So, pwede rin namang, bangon ulit pag nagkamali. Ganun. Yun. Especially sa church. Kaya ngayon, yun ang ating topic. Paano natin mapanatili? Parang ang dali ng sagutin, no? Andyan na yan eh. Diba? Andyan na yan para... Alala ko yung mga... Yung sabi yung mga pastor para... Yung mga nahihirapan ba sa church? Yung iba, gusto na lang sumalo ng gawain. So si pastor dito, yun yung sabi niya, totoo yun eh. Naniniwala ako doon. Mas mahirap pang sumalo kaysa mag-start ka na lang ng bago. Yun nga, iba-iba kasi diskarte, iba di man legit eh. Pero legit na church yan, sundin mo yung Bible, mas maganda mag-start ka ng simula. Kasi pioneer. Kasi nga, maraming magiging ano yun, yung daming problema sasaluhin mo, hindi mo naman alam, hindi mo kilala yung tao, kala mo kilala mo, so, mahirap. Ba't ko nasabi yun? Ayun nga, yung mag-maintain, no? So, kala mo minsan madali. Ngayon, parang sakyan din. Sabi ng iba, kung may budget ka na rin lang, mas maganda talaga, bago. Bakit? Yun lang, mahal. Pero, hindi mo alam yung, alam mo na, pag may dishonesty yung nagbenta sa'yo, may sira na pala. Minsan, mas magastos pag magpagawa. May isa naman, bago, di ay maayos yung diba, yung paano mapatakbuhin, kontrolado mo. So kaya, pero minsan kailangan mag-maintain. Amen? At talaga, sinalo mo yung church, kailangan naman, sinalo ko lang to, bayaan ko na. Kailangan din matuto ka mag-maintain. At sa tagpo na to sa Deuteronomy, alam naman natin, magpapalit na rin yung dito, leadership. So, sakaling tayo ay magkagano, tayo yung doon sa posisyon na mag-maintain ka na lang. Ironic kasi kami, gano'n na kami. So, nasa na ako ngayon, dati kami nag-develop ngayon, maintenance na lang kami. So, in a way, madali, in a way, mahirap din. Pero isa sa mga sinisigurado namin, pag turnover yun, may documentation. Ibig sabihin, alam ko paano, hindi ako gumawa, pero dapat, alam ko paano maintain. Diba? Ganon kami ngayon eh. So, ganon din tayo. Kaya yung pag-aaralan natin. By the way, yung church kasi, kahit pa establish natin to dito, pioneer, pero maraming bagay sa Bible, sa church, sa ministry na pinasa-pasa na lang sa atin. So, anong gagawin natin? Pwede ka ba magreklamo na katulad nga sa'yo? Nag-design na yung gumawa niyan eh. Wala na, ubayaan na natin, pwede bang ganon? Siyempre hindi, kailangan natin yan eh. Pag nagampong ka ng anak, for example, dahil mo nagampong dito, inampon mo siya. Tatanungin muna, anong klase ba to? Yan. Pag lumipat ka na school, napansin nyo, ang daming inatanong. Baka hindi ka naman talaga nag-aaral ganyan. Pinapasa. Sinisigurado nila kasi ang hirap nung ipapasa ka or baka psychotic ka something. Kaya alien ka or something, bigla ka na lang pasok. So, importante yung tinatawag nilang transition. And then, paano yung pa-maintain. So, ito yung ating pag-aaralan ngayon. Dahil importante rin to. Okay. So, paano that you may keep the... Paano natin mapapanatili? Kasi andyan eh. Hindi naman tayo gumawa niyan. Yung mga tatay natin, sila yung sinabihan. Hindi, pinapasa na lang sa atin. Okay. So, maganda yung plano. Maganda yung pangako. Kasi pwedeng mawala yan. Okay? Parang isang church na nag-cease to exist. Or kung di mo nag-cease to exist, yung blessing wala na doon. So, yun natin ang ganun. Okay? So, medyo familiar itong mga to eh.
sa atin. Kailangan lang nating paalalahanan. Okay, okay ba kayo? Parang nainitan talaga ako dali. Yan. Okay, number 1, sabi dyan, now therefore hearken, O Israel, unto the statutes and unto the judgment which I teach you, for to do them that ye may live and go in and possess the land which the Lord God of your fathers giveth you. So, may observation tayo dito. Umpisa pa lang, kasi nga, kung alam niyo yung kwento, di ba, yung mga 20 years old above, patay na eh. Namatay from, nung una silang nakalapit dun sa Promised Land, syempre hindi sila sumunod, yung 10 spies. So, sila ay pinaikot-ikot. So, namatay na po yung mga 20 years old above, except nga si Joshua and Caleb. So, in a way, parang baguhan na naman itong mga batch na to, no? So, pero, number 1, di ko na nalagay dito, pansinin natin, may mga pat na nasinet sa kanila. Hindi naman nila pinili yun. Mga tatay nila, galing sa Egypt, and then sila ngayon papasok sa Promised Land. So, parang ganun tayo. Sino dito yung nagtatanong minsan, para saan ba ang buhay? Sino nagtatanong nun? Taas kamay. Wala. Hindi nyo natatanong yun, ba't kaya andito ako sa lupa? Sino nagtatanong? Taas kamay. Bata pa ako, basta eh. Kahit na. Ha? Anong bata ka pa? Ngayon, ikaw pa, May. Natanong mo, ba't ako nabuhay? Ba't ako nilagay ng Diyos dito? Natanong mo na ba yan? Hindi ka sumasagot. Ikaw? Ngayon pa lang. Pasalamat ka sa akin. Ikaw ba? Hindi pa. Ikaw? 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 Ha? Bago ma-save. Yan. Juliana. Tisha. Jamie. Johan. Jana. Johan. Bata. Bad. Isigurado ko lang ha. Len. Gaano ka bata? 10. Ikaw bad? 11. Unbeliever pa. Okay. Mga ilang taong ka nun? 18. Ikaw di? Mga ilang taong ka nun? Nadagdagan yung tanong eh. No? Ha? Palagay nyo lang. Yung tansya nyo lang. Elementary. Joshua. Hindi mo na tanong. Okay, tanong mo na. Ikaw. Hindi pa. Ikaw, Sandra. Kailan? Julia. Hindi pa? Ate Marge. Kailan? Sige, mag-usap. Interesting yung question. Yan na, Ate Marge. Ano nga po, mga ilang taon? Okay, very good. So, yan po yung time na yan. Ako, hindi ko rin makakalimutan yun. Kasi sa mga teacher din yung mag-ano sa iyo, no? So, kasi nung mga grade 3 ka, naalala ko, grade 3 talagang wala. Laro lang. Pero nung grade 4, ewan ko, nagkaroon ako ng mga teacher na napaisip ka talaga din. By the way, kaya mga magulang, kaya ang ganda ng kalagayan nyo kayo, nasa church kayo eh. Sa totoo lang, isa rin yan sa dahilan bakit meron tayo dito. Na-realize ko ito, something na kailangan, yung iba, wala. Walang church. Ang sala lang ngayon, walang sila doon. Pero yun nga, minsan natutunan natin sa ibang lugar. Pero walang tatalo sa church kasi. So, syempre tatanong, bakit ba ako nabubuhay? Saan ba ako nanggaling? Saan ako papunta? Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Diba? Ano pa isa?
Morality, anong tama at mali. Yan. So, ganun yun. Kaya ang point, hindi pa nga point number 1 to, introduction lang. May mga bagay, tayo na buhay dito, nilagay na tayo dito, may tatahakin na tayo. Hindi tayo nag-set niyan. Hindi ka na mamimili, huwag kang mamimili. Parang kanina, gender na naman, Hindi na dati tinatanong yun. Kaya baliw na yung ating society. Hindi naman totally, pero marami. The fact na tinatanong ito, pinapatulan yung sagot na yun, yung tanong na yun. Nakakaasar eh. Pero beyond that, the obvious, may pupuntahan tayo. So, sino nag-ano noon? Ang Diyos. Pero hindi ganun ka-obvious. Kaya nga sabi niyo, mga bata ka kasi dyan yung panahon na nagkakaroon ka rin ng isip din. Nakikita mo yung pattern, everything that nasa beginning, nasa end. Saan ako pupunta? Ba't nga ba ako dito? So, introduction lang yun. Ngayon, sila, ayan na, sinasabi na. Kaya nga, I believe, isa yun sa dahilan. Kaya ni-rehearse ulit ni Moses na pag ikaw nagbabasa ka ng binabasa mo, ba't inuulit pa to? Pero sagot lang doon, ba't inuulit? Kasi importante. Amen? Okay, umpisa na tayo. Point number 1 ko, paano nga? Sabi dyan, now therefore, hearken. Sinabi pong hearken, makinig. Listen well, especially. Nakikinig ba kayo? Kaya sa church, pag hindi nakikinig, kaya hindi ko alam sa bahay sa alala, madami nga na-save, no? Pag kahit bye-bye tayo. Pero bihira yung hindi ko alam kung may anong spell meron dun eh. Bagay minsan talaga ang hirap maghanap ng Kaya lagi ko nasabi sa inyo, kayo pag hitingnan ko kayo, paano kayo napunta dito, rin eh, parang miracle eh. Sa daming tao, daming hadlang, dito pa rin kayo. Kaya sino yung may potential na malaman kung paano nyo pananatilihin? Yung mga nakikinig. Marami rin nadadagdag sa church, mga wala lang. At ang dahilan, walang kakwenta-kwenta. At wala rin silang, pag tinanong mo sila, ba't ka na sa church? Hindi mo nga naintindihan bakit ka nasa church. Masagot mo pang ba't ka umalis. Parang nanaginip ka lang siguro. Ngayon, nandun ka. Ngayon, wala ka na. Okay, number 1, hearken. May paulit-ulit to sa Bible. Saan tayo makikinig? So, ba't ang Diyos naman, di na nagpapakita ngayon? Dahil mo ng demand. Yun ang gusto niya eh. Pero ang dami naman instruction. Wala kayo sa mundo ngayon dami na nga gumaya sa tunay na Christianity rin. Hindi ka mo na magtaka. So, maraming instruction, hindi tayo makukulangan, pero kailangan makinig. Dahil yung lagi nabanggit sa atin, kinukurap yan eh. Kahit alam mo yung tama, dadagdagan ng mali, konting mali. Pag hindi ka talagang nakikinig, ano mangyayari? May mga mamimiss ka. Kaya ako minsan tinatansya ko rin kayo, isa-isa. Ano ba yung alam na nito, yung hindi alam nito. Ang hirap din eh, hindi naman ako pwede ko lang isaksak. Ano yung alam nito? Query. Ito na yung alam niya. Hindi ganun eh. So, kaya medyo basic tayo. Number 1, makinig. Tsaka, napansin sa atin dito, ito yung pinakamatagal na parte ng service eh. So, masanay kayong makinig. Alam ko minsan, di madali sa mga makulit. Yung attention, mabilis mawala. So, yung katabi nyo pa, makulit. Pero isa yan sa mga dati ginagawa niya. Sundan niyo yung train of thought. Amen? Amen. Very basic to. Yung mga bata, paano ba natututo ang bata? Ganun lang eh, nakikinig lang yan, hindi agad nakukuha, nasya na. Yan. Mamaya makikita mo na, ang galing naman, alam mo na yun. Pag gano'n, minsan nakinig lang, observe, kinig. Ito mga inaano natin dito, parang kanina umaga, yung iba napakalalim eh. Tapos di ka nakikinig. Paano makakasunod?
Akala mo dito, ano, para akong video lang na, ano, pwede ka lang i-reset eh. So, pero, yun nga, maganda talaga nasa video tayo. Eh. Naka-record to. So, kung sakaling, talagang may gusto kayo maintindihan, kaya namatay ako bigla, alam nyo na. Tapos, ano ang sinasabi ni Pastor? Dapat nakinig ako. Yan, may video kayo. Kung sakali lang, huwag naman. Sana mauna kayo din. Joke lang. So, putante kasi yung mga sinasabi minsan, no? Ayun. So, kaya dyan, ano yung papakinggan? Statutes. Ano yung statutes? Mga batas po yan eh. Judgment especially. Judgment. Bakit kaya niya ginawa yan at hindi ganyan? Yan. Yun yung aaralin nyo. Bakit ito pinagalitan? Ito hindi. Ito pinalo. Ito hinataw. Ito kinulong. Ito pinatay. Ito. Sinasabi naman sa Bible lagi eh. Hindi lagi-lagi. I mean, minsan malayo yung explanation. Pero kung nakikinig ka, matututunan mo. Okay? So anyway, medyo basic yun. Tsaka maulit naman yung mamaya. So kaya siya, which I teach you for to do them. Salamat may nagtuturo, no? Paano kung wala? Hirap. Parang sa mga... Biyasin nyo kasi modern na ngayon sa kahit anong... isipin nyo kahit anong topic, pagtatanim, lahat na nasa YouTube eh. Kaya ang bilis din ng ano ngayon ng knowledge, ng progress. Lalo yung mga technical, pero ganun din eh. So salamat may nagtuturo. So dinagdag ko lang yun ha. Actually, masalamat tayo may nagtuturo. Though ako kahit nung sa edad nyo, nung siyempre wala pa ako sa church, sa totoo lang, kaya nung na-realize ko yun, na meron palang Bible, may nagtuturo pala niya, tapos ako wala ako dun. Na-realize ko, salamat na lang. Kaya na-appreciate ko nun. Tapos sa Catholic, niloloko ko, pinapaikot-ikot ka lang. Hindi naliligtas oh. Pero Kristiyano ka daw. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. So tayo naman makinig. Okay? So number 2, verse 1 pa rin. Teka lang, yung sa verse 5 pala, sinabi rin dyan, behold, I have taught you statutes and judgments. So pareho lang. So anong papakinggan mo? Anong titingnan mo? Yung mga tinuro sa'yo. Very basic, no? Isang point na gusto kong sabihin pa dyan, may mga bagay talagang hindi mo matutunan sarili mo lang. Siguro, after 10 years, gusto mo ba matuto kang mag-compute? Ano yung sa math ngayon? Liliana, meron na ba kayo, ano ka na ba? Grade 10? 8? Second year, algebra na kayo? Algebra na kayo? Wala pa? Algebra na kayo? Ano ka na ba? 10 ka na, no? 11 ka na. Alam ko, grade 7 yun eh. First year. Hindi lang. Grade 6 pa, di ba? Algebra. Ano? Grade 5. Basta kasi operation, basic math operation, multiplication, and then algebra na. Ibig sabihin, isosolve mo yung equation. Ang tanong ko dyan, matututunan mo ba yung sarili mo lang? O kaya kung paano gumawa ng semento, matututunan mo yung sarili mo lang? Siguro matutunan mong masyado kang observe, mag-observe, experiment. After 25 years, imposible pa nga rin yun eh. So paano natin natutunan yun? Tinuro sa atin, pinasa-pasa na. So kaya salamat may nagtuturo, pero kayo makinig ka naman. Ngayon, anong gusto nyong specialization sa buhay nyo, mga bata? Salamat pa rin. At least, gusto ko sabihin dito, hindi ka natuto kung hindi ka nakinig. At lalo yung mga importanteng bagay, pinag-usapan natin dito. Huwag mong a-assume na, kasi matalino naman ako eh. Mabilis lang mag-process yung utak mo. Yun lang yun. Eh kung wala kang input, ano mo sa kukunin yun? Sa hangin. May tinuturuan tayo, kaya makinig. So gusto ko sabihin doon, sa tamang tao din, no? Ngayon, di lang naman tayong tunay, pero ito yung Bible, kumpara mo, pag nakatagpo ka ng maayos pang tagapagturo, huwag ka nang bibitaw. Amen?
At yun, kung na-appreciate mo din yun, share mo rin sa iba para sila din naman. Okay, so yan, ang dami ko nasabi. So hearken, especially sa mga statutes, mga batas to, mamaya mabanggit na naman yun. Yung judgment, bakit ganyan, paano ito, paano yan, makinig ka. And number 2 naman, the same verse, sabi dyan, for to do them that, para kayo naman ay mabuhay. Basta mabuhay naman, obviously, ibang buhay yan. Okay? Though in a way, totoo rin yung pag ikaw ay syunga-syunga, parang kaninang umaga, di ba? Iba na, matay ng maaga eh. By the way, may sinare ako sa inyo na eh. Di ba yung nasunog? May nag-o-oven pa ba dito? Nakita ko lang, pero importante sinare ko. Yung minsan pag yung mantika daw, yung nagluluto dito, pag nasobrahan ng apoy, ng init, nagliliyab yan, di ba? Anong gagawin mo? Buhusan mo ng tubig. Pwede ba tubig? Sasabog yun. Nakikinig ba kayo? So, hindi mo alam yun kung wala nagsabi sa'yo, lalo first time mo. So, naiintindihan nyo ba? So, yun, pwede ka mamatay, literal. Pag hindi mo alam, gagawin mo dun. Eh, yung bahay nyo, light material, patay ka na. So, kaya literal po yan, pwedeng sabihin natin spiritual yan. Pero, makinig ka, tinuturuan ka ng tama para mabuhay ka, di ka mamatay. So, ano yung goal? That you may live and go in and possess the land which the Lord God of your fathers give it you. So, obviously, sa kanila, particularly, ano yung pinaka-goal nila? Umalis sila sa Egypt. Hindi naman sila pinapagalan. Pangit naman ang buhay ng ganun. Tayo, parang walang direksyon ang buhay mo. Gusto mo ba yung ganun? May mga ganun eh. Saan ka ngayon? Saan? 10 years from now, ewan ko. Anong balak mo? Hindi ko rin alam. Anong course mo? Of course. Ang pangit ng ganun. Malamang-lamang, may gagamit din sa'yo. Baka madala ka pang saan. Kaya dapat alas. Anong goal natin? Sila muna. Umalis sila sa place of bondage. Pupunta sila sa promised land. Magandang lupa. Pagpapalain sila, yun ang lugar kung saan sila magpapalain. Ano equivalent sa atin yan, mga Kristyano? God's perfect will for the believers in this world. Kasi kahit ligtas ka na, yung ibang Kristyano, ibang anak ng Diyos, parang ewan lang. Walang patutunguhan, hindi na-enjoy ang blessing, wala kang blessing, konti, either konti. Even worse, yung iba kasi mga mga rebelde din, ang gulo, mas kahit anak ng Diyos. Kaya gusto nyo makapasok tayo doon sa perfect will of God. Amen? Binabasa niyo yung ating prayer, doon yun. Summary na yun. Know the will of God, stay. Do the will of God, then stay. Pwede mong summary yun eh. Sila ganun. Umalis sila doon sa bondage, pumunta, pumasok, mahirap yung pumasok eh. Pero mag-maintain, minsan mahirap din kasi andun pa rin yung mga kalaban. Na pwede kang palisin doon. Kanina sa Bible question, tinetempt ka rin eh. Sinusubo ka. So, ano itong goal? Pagpasok sa promised land. At hindi mamatay. Okay? Kasi ba, namamatay, bata pa lang. Nasayang lang. Ulitin ko, ano ba yung paano natin mapanatili ang mga kumami sa Panginoon? Una, makinig. Pangalawa, focus on God's given goal. Ito yun. Pag hindi ka nakafocus, ano nga bang Ano nga ba ginagawa natin dito? Hindi ko nga alam eh. Nandito ako eh. Okay, alam nyo na, natanong nyo na. Yung mga ngayon lang natanong. Kasi lahat ng bagay may purpose. May dahilan bakit ka andyan. Bakit ka nasa school? Kasi sabi ng nanay ko eh. Ba't hindi niya sinabing nasa ka? Matulog ka na lang. Focus. And then, God's given goal yan. Hindi lang basta goal yan. Yung iba gumagawa ng sariling goal. Anong gusto mo sa buhay? Hindi ko rin alam. Mag-isip ka kahit ano. Tapos mag-suggest yung mga yan. Ay, nakita ko sa bahay, nakita ko sa TV, ganyan. Hindi mo alam yung mabuti para sa'yo. So, ang nakakaalam ang Diyos ngayon, binigay sa'yo, focus ka doon para makarating ka doon.
Nakaka-relate pa ba? Alam niyo na to kasi masyadong basic nga ngayon. Ano yung goal nyo sa buhay? Ligtas na kayo, inaantay nyo lang yun eh. Dito sa lupa, anong gagawin nyo? Natin? Kami. Ano? Magpuri sa Diyos and then mag-ipon ng rewards. Parang ang chicken and egg yan. Isa yun. So magkakaroon tayo. Pero paano? Maglingkod yan. Alamin yung kalooban ng Diyos. Gawin. Manatili. Doon papasok yung reward. The more na the best yung pagkaka-execute mo nun, doon papasok yung rewards. Yan. Basta mag-enjoy. Kasama rin yun. Pero hindi yung goal. Ano yun, parang effect na yun. Parang happiness yan eh. Minsan nandiyan, minsan wala. Siyempre gusto natin masaya. Pero ang goal natin, maglingkod sa Diyos. Ito pa rin yung kalooban ng Diyos. Ano, malapit na? Ano nga yun? Kasi ano lang to eh. Temporary lang to. Anong kaya natin gawin? Prepare for the future. Ano ang goal natin? Yan, to win souls, maligtas sila, ligtas tayo na, ligtas sila, ligtas pa, maligtas pa yung marami, hanggat maaari. And then, while doing so, parang ito nga, perfect will of God to eh. Ito yung picture nun. Siyempre, tama yung mag-enjoy din. At talagang mag-enjoy ka kasi nga ginagawa mo ng kalooban na, pagpapalain ka pa, naku, sarap. Even yung mga problema, challenge, sige pa. Minsan, naghahanap ka pa eh. Kaya naalala ko talaga halala. Isa yun sa talagang dahilan eh. Parang okay na tayo dito. Okay naman. Kaso parang walang challenge masyado. Eh dumating yun. Sige! Ano? Yan ha. Layo yan ha. Bago na naman yan. Tapos nag-uumpisa pala tayo doon. Siyempre nag-preach ako doon. Iba parang walang walang alam. Walang aircon siyempre doon. Sige lang. Sakaling makadalawang tayo. Sa isang bato, di ba? Sa isang buhay, dalawang church agad, tindi na na. Nalis natin, okay lang. Okay na, anong goal sa buhay? Pwede yung iba, yung mga summary niya, pwede to please God. Pwede rin yun. Kasi pag please mo ang Diyos, para siya may place, all winning. Makabanal, samba, lingkod, para sa paglilingkod, mapasaya siya. Pwede rin yun. So, yung iba kasi hanggang doon lang eh. Tayo, merong palaman. Ibig sabihin talagang, paano ka siya mapasaya? Lagi ka sa church, yun lang. Isa yun. Pero hindi mo tatapos doon. Ano yung paramihan lang? Mag-tights ka yan. Si pastor lang yumaman. Ganun. Hindi ganun. So yung tights, yung gagamitin lang yan para sa main purpose, which is preach ang gospel, maligtas yung mga tao. Amen ba? Amen. Focus on that goal. Kaya yun, umalis tayo doon. Okay lang, dami na ligtas na eh. Amen. Hindi tayo binigyan ng pagkakataong magstay doon. Hindi. Tuloy lang dito, tuloy lang naman tayo dito. Amen. Yun ang malala kasi. Sabi kasi, pag hindi na-accomplish ng church yan, anong silbi niyan? Paparami, feel good lang. Dito ka sa church para hindi ka parang sa labas. You belong. Yun na yun. Isa yun, pero meron pang tinutupad doon kaya you belong here, tuturuan ka din, and then later, gagawin mo rin yung gawain. Amen. Yun, sana din nyo na-miss yun kasi iba doon, susuportahan na lang to. Okay, ulitin ko, number 1, paano natin mapanatili ang kalooban ng Diyos, commandments, especially, at matupad yan, makinig ka, kasi commandments, instruction yan. Kung di mo instruction, paano mo gagawin? Number 2, focus ka sa goal, kasi minsan kahit alam mo yung gagawin, sort of, alam ko yung gagawin ko, please ang Diyos. Kaya hindi ka nag-soul winning. Ano nangyari? Hindi ka na-focus sa goal. Amen. Baka yung hindi lang pangalawa, pangatlo, yung nakafocus ka na sa pang-apat na goal lang. Dapat doon sa una. And then yung pangalawa, pangatlo, matutupad din yun, pero importante tinutupad mo yung una. Okay? Sana nakuha niyo yun. Number 3, paano natin mapanatili ang commandment ng Panginoon? Sabi sa verse 2 pa rin. Basa niyo po, ready, go. Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it,
that ye may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Isa yan sa ating mga text, di ba? Kung naalala yun sa King James Seminal. Isa po yan. Paano mo gagawin yung gusto ng Diyos kung di mo alam yung kalooban ng Diyos? Or, alam mo yung gist, alam mo yung... Pero ibang detalye hindi mo alam. Paano yun? Kasi dinagdagan, binawasan. Paano mo susundin yun? May mga masusunod ka doon pero, especially po sa ngayon, nasa labanan ngayon, yung demonyo, particular siya dyan, na maalis tayo doon sa path, ang kalooban ng Diyos. Gusto niya talagang exactly maalis. Ayaw niya na may maligtas, kung mayroon man konti, yan ang gusto ng kalaban eh. So ginagawa niya, tinitira niya exactly yung salita ng Diyos, binabago-bago, bawas dito, bawas doon, dagdag dyan ng papalabuin. Kaya ngayon, ano pa yung mga problema ng ibang church, ganun. Especially mga kulto, naku, makita mo na kung gano'n sila kasigasig pa yung iba. Ayabang pa, kung pinagyayabang yung building, yung dami, yung... Nagawa ba ng kalooban ng Diyos, kundi mga ligtas yun? Nakita niyo yung, yung irony. So, nag-umpisa yun sa binago yung Bible. Tandaan niyo yan, kaya hindi ako magsasawa sa topic na to, unless talagang, alam ko, talagang na kayo lahat, eh may mga bago rin dito eh. Basta Bible, okay na yun, basta Bible. Kalaunan niyan, basta libro. Basta may mabuti, basta may gathering, basta may kayo, Hindu. May libro din yun. Okay na yun, basta may libro. Basta sa amin, sa Diyos. Diba ganyan eh? Basta sa Diyos. Sinong Diyos? So kasi sabi dito, pag sinabi ng Diyos, dapat eksakto. Amen? Kasi yung challenge, maniwala kayo, ang dami. Diyan din sumakit ng ulo ko nung mga unang panahon, pero ngayon, na-appreciate ko yun. Kaya alam ko agad yung taong parang walang pakialam sa doktrina, o lumalayo doon. Basta importante, magkakabatita, marami tayo, ganyan, kahit mga baptist, gano'n na rin eh. Ano sabihin mo, pag-usapan mo, marami tayo, hindi akong galit-galit. Ano say nung Ito sinasabi sa atin. Huwag ka magdadagdag, kaya ang point natin dyan, mind the details. Paano natin mapapanatilihin yung inuutos ng Diyos? At kahit tumatagal, dapat yung pinaka-source natin, walang nagbabago. Malinaw pa rin, hanggang ilang taon, ilang libong taon na, yun at yun. Hindi malabo. Walang, sabing ot eh. Alam niyo ba yung ot? Neither shall thou diminish aught. Ano yung aught? Ano yung aught? Kahit konti lang. Konti lang naman. Not diminish aught nga eh. Ewan ko yun sa ibang translation. O na, sa Tagalog. Bira, bilis ng oras ah. Nakita nyo na, wala, di ba? Huwag yung babawasan, tama rin naman yun. Pero, pinapartikular ng King James, kahit konti, wag! Kasi yung konti ko na, binawasan ko na 100. Binawasan mo lang ng 0.5. Ano na yun? Ilan na yun? 99.5. Bawasan mo ulit ng 0.5. Malaki pa rin. After 1 year, 0.5 na naman. After 10 years, ilan na yun? Go. 95 na lang. After 20, hindi pwedeng kahit konti kasi over the years, dumadami rin yung nawawala. Sana malinaw tayo dyan. Ano pa? Pinalala sa kanila, alam nyo ba yung nangyari sa Baal Peor? Ay, tapos nyo lang dyan eh. Si Baal. Balaam. Matibay na sila eh. Isusumpa sila, walang magawa. Hindi masumpa. Talagang... Pero nagawan pa rin sila ng paraan. Ano ginawa sa kanila? Tinuruan silang fornicate and... compromise. Basically, nakipaghalo sila doon. Uy, may doon may mga bagong sekta. Sekta pala, yung mga bagong... Kaibiganin natin.
Wala nang masama doon, kaya mong i-hold yung sarili mong position na ayon sa Diyos eh. Kaso talagang inasawa nila, fornication pa. Malala yun eh, wala nang kasal eh. Nangyari sa kanila? Anong nangyari sa kanila? Wala lang, may namatay lang naman. Nakalimutan ko, 23,000 ba? 24. Ayun yung kay Phineas, yung... So, kay number 4, para mapanatili natin ang pagtupad sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, beware of the damage that disobedience can make. Konting disobedience lang yun. Basta hindi naman kayo asawahin nila eh. Hindi naman namin bibigay sa kanila kayamanan nila eh. Kayamanan namin eh. Kaso nakipag-fornicate nga. At sapat na yun minsan. Konting compromise lang. Na-pollute sila. Hindi, feel pa rin tayo. Hindi, yung puso mo, gagabayan mo yan. Amen? Amen. Paano? Paano hindi ka mapupulyot ng mga nasa libutan? Kasi ang later na consequence nga doon, yun, napatay sila. Sino pumatay sa kanila? Ha? Simeon? Ha? Di ba? Sino pumatay doon sa Israel? May namatay sa kanila, di ba? Nakalimutan ko 23 o 24,000. Tingnan na natin. Ha? Plague eh. Galing sa Diyos, nagalit ang Diyos sa kanila. Oh. Ibig sabihin, seryoso to. Kasi sabi nga nila, sa kanta, tsaka sa kasabihan niya, mga baptist, sabi nila, sin will take you farther than you would want it to take. Parang ganun. Akala mo, gusto mo, sige, okay lang kung ano, medyo madamage ako, konti lang naman yan eh. Pag madadamage na ako ng gusto, sa ako titigil. Naintindihan niyo ba yun? Konting kasinungalingan lang naman, pastor. Mga 5 lang, 5. Eh kaso pag nagsinungaling ka na, mag-isinungaling ka ulit. Ang hirap ng ihinto niyan. Pwede naman kaso, pahirap ng pahirap. Ano pa? Sugal, kunwari, sugal. Gusugal lang ako, 10 piso lang. Kasi natalo ka pa, hindi ka mapayag eh. Isa pa. Hanggang ang laki mo na pala ng na-damage sa'yo. Ano pa? Mag-cellphone lang ako, wala akong sa mag-cellphone, di ba? Ano ginagawa sa cellphone? Konting laro lang, mamaya hindi ka na nakapag-aral. Men? Ano pa? Yung suot ng sanlibutan, konti lang naman eh. Konting iksi lang naman eh. Konting landi lang naman eh. Konting sayaw lang naman eh. Ganyan lang oh, para mga robot eh. Pero ba't mo ginagaya pa? Later, pag di ka na nakontento doon, mukha ka naman robot, dapat ganito. O tinuruan ka na. Konti-konti lang po yan sa umpisa. Kaya be aware of the damage. Nakita mo na sa iba, na-damage sila, natutong, alam niya, yung sasabi ko last, kanina umaga ba yun? Paano natuto yung mag-drugs yung iba? Una lang yan, sigarilyo, mas marijuana na, later, shabu na. Ganun yan eh. So, ganun din yung mga nag-asawa ng maaga. At mali pa. Sinasabihan mo, church ka lang. Hindi, okay lang naman siguro to. Kasi pag mag-isa ka na lang, anong gagawin? Hindi ka nang babantayan ng ano eh. Konting landi lang, bandang uli. Ayun na. Konting absent lang, di ba? Nasa kalooban ka na ng Diyos eh. Parang tong Israel. Konting absent. Una, late lang muna, and then absent na, 1 araw lang. Mamaya, 2 araw na. Ay, kita niyo yun agad kung sumasama kayo kahit sa alaala dito. So, ito, gusto niya mo yan sa Diyos, kasi anong nangyari? Unti-unti lang. Mga kaibigan, medyo lang sumasama lang naman sa malandi, ganyan. Medyo lang. Kaya yan, sa networking, subukan ko lang to. So, kaya sabi dito, beware
Tingnan nyo yung damage na ginawa sa iba. Kung ayaw nyo nun, huwag na kayong makisama doon. Sa kanila, ang tindi ng yasan, ang dami namatay sa kanila. Gusto nyo ba dito sa church, marami pang mawala bago sa tigilan mo yung kalokohan mo? Dahil ginaya ka. Eh siya nga, ganyan eh, ako. Lagi na lang ako dito, lagi na lang ako palda. Eh, short din ako minsan. Mumura din ako. Absent din ako. Ano naman yan? So sinabi dito, pinaalala sa kanila. Paano kayo makasunod? Makinig. Focus. Detalye. Alamin mo yan. And then, mag-ingat. Be aware of the damage. Pag lagi mo iniisip yung damage, naku, ayoko nun. Pinatay nga ng Diyos yung mga yan eh. Ayoko mangyari sa akin yun. Ang lungkot ng church dahil umalis ako dahil ano. So kung iniisip mo lagi yun at dapat mong isipin yun, nangyari na sa iba, hindi ka makapunta doon sa ganung sitwasyon kasi nag-iingat ka eh. Ayoko ng ganun, ayoko mangyari ito, ayoko may ma-discourage dahil sa akin, may mahirapan dahil sa akin. Amen. So be aware of the damage. Number 5, 7 lang po to. Sa isa 4, but ye did that, but, okay na magbasa, ready, go. But ye that did cleave unto the Lord your God are alive, every one of you this day. Kabaliktaran nung pinatay, buhay. Bakit sila buhay? Kasi sila ay nag-cleave. Naniwala sila, sumunod sila. Kasi ang Diyos, kung gusto tayong patayin, patayin na tayo eh. Though, makikita nyo dito, obviously may mga damay-damay din yan. May mga namatay doon na hindi dapat, may nabuhay na, gano'n naman yan eh. Pero, still, yun yung sinasabi dyan. Kaya kayo na-preserve kasi nakinig kayo. Tanongin nyo yung katabi nyo. Ano yung tatanong ko? Sumusunod ka ba? O, sumagot kayo. So be aware, remember, number 5, remember the deliverance of obedience. Ganun lang kasimple. Kung nakita mo na preserve, alam mo, itong buhay ito, dapat ako, muntikan na rin ako eh. So sumunod ako, na-preserve ka ngayon. Tingnan nyo, totoo yan. Walang malakas dito. Ay nga sa akin pa, so walang malakas. Obviously, exaggerated lang, pero totoo yun. Mas maganda ng mag-iingat. Kaysa naman na, kaya ko yan. Ano mo na, maglolo ko lang ako ng ilang taon, 1 taon lang. May kasamahan ko mag-solve ako sa bill house, yung mga ganong katangahan eh. Maniwala kayo, parang katanga pero may nagsasabi niyan. Excuse kasi nila yun. Pag ando na sila, parang mahirap ata, talaga. Amen? Kaya ulit nga, number 1, hearken. Number 2, focus on the goal. Number 3, mind the details. Number 4, be aware of the damage of disobedience. Number 5, remember the deliverance naman. Pag ikaw naman ay tingnan mo yung mga magandang example, masamang example, iwasan mo yun. Kaya ganyan yan eh. Kaya natiwalag yan eh. Ganyan yan. Ang tigas kasi ng ulo eh. Alam mo naman yun eh. Ito kaya matapat to, kaya maayos ang standing nito, kaya natututo siya, lumalago. Kasi sumunod siya. Amen. Pwede mo rin gawin yun. Dapat. O second to the last. Itong 6 to 8, medyo mahaba, pero ako na lang, basahin ko na lang. Sabi dyan, keep therefore and do them. So yun na nga, gawin mo na. Para daw, for this is your wisdom and your understanding. Para kanina umaga. Pag sumunod ka raw, matalino ka. Wala ko napanggit yan. Gusto mo maging matalino, ito yung dapat mong gawin. In the sight of the nations, ibig sabihin makikita ng ibang tao yan. Hindi yung may tatanggihan. Bakit ang galing itong batang to? Hindi naman itong magaling. Ba't pinili niya yung tama? So, may nakakuha yun. Napanaginipan niya lang ba yun? Ano kasi Pacquiao? Sino may nanaginip ng mga ganyan? Hindi yung tinuro sa kanya, nakinig siya. Kaya siya na-preserve. Tapos ang tingin mo sa kanya, talino nito. Hindi naman siya genius, hindi naman nakapag-aaral ng pero bakit ang ganda ng pamilya niya, maayos, naglilingkod sila sa Diyos.
May problema man, kaya naman. Hindi yung katulad nung kilala ko or sa akin na talagang bagsak. Sabog. Sabog yung pamilya, sabog yung trabaho, sabog yung integrity, sabog yung karakter, hindi makalapit sa Diyos. Diba ibang ganyan, may mga hindi tayong ganyan, parang tumatanggi sa... Naku, no? May nangyari kasi sa buhay na kaya naman tulungan, kaso siya na mismo tumatanggi na siya eh. Parang hindi niya maisip kung paano pa siya maliligtas or something. Yan, so pag nakita tayo ng taong galing nito, talino nito, tama yan. Doon sa ating kahit yung mga sisiya, pag uy, tama yan, ginagawa nyo, gaganyan rin kanyan eh, mga Pentecost, pwede sasama sa church. Kayo mo, ginagawa ito minsan, dalas sinungaling yan. Oo. Nagawa ng ang pang-akit nila, yung happy-happy. Hindi siya na Soriano naman, talino ng kunwari. Hindi siya manalo naman, pagandaan ng lagaw. So, pero pag ikaw, kahit simple ka lang, galing nitong ginagawa niya, hindi nila may tatanggi yun. Yung sinasabi dito, kahit malayo, mabalitaan, bakit yung bansang ganyan ay ganyan ang maganda yung ganyan. Kasi ganito yung policy nila. Kasi ganito yung batas nila. Kasi ganito. Di ba? Kaya sa isang bansa na ngayon, bakla, tinolerate. Naku, usumpain na ng Diyos yan. Tuloy-tuloy na yan. Eh kung tinanggap mo nga yung kalokohan na yan, ano pa kayang pwede mong hindi tanggapin? I mean, paano ba, tama ba yung sabi ko? Kung tinanggap mo yung pinaka-kabaliwan, anong ibang kabaliwan na hindi mo tatanggapin? Tinanggap mo nga yung malala eh. Kaya maging matalino tayo. Amen. At pag sumusunod ka sa Diyos, ang talino mo, hindi mo naintindihan. Pero sumunod ka nga sa tama eh. Parang anak nyo. Bakit safe yung anak nyo, yung iba hindi nakinig yung isa. Ito, hindi naman niya naintindihan, maraming danger po sa labas, pero sumunod. Safe siya ngayon. Matalino ba yon? Oo, in a way, hindi niya alam naintindihan detalye na iba, pero dahil sumunod siya sa tamang tao, matalino na rin. Kaya point number 6, obedience will bring forth wisdom and recognition. So, wisdom na, ang talino nito. Kasi kahit sinong tao, kahit itanggi nila, gusto nila itanggi. Hindi nila may tatanggi yun. Yung tatanggi yun, kaya ako napansin ko rin yung mga Baptist, bihira tayo tinitira eh. Sa totoo lang, wala akong makita yung mga Baptist na nagtatawanan. Hoy, mali ka, bihirang bihira. Kung meron man, katulad ni Soriano, siya yung makikita nating din. Malalaman mo siya yung may mali. Kaya yung Catholic, hanggat maaari, hindi na tayo hindi na tayo babanggitin, ganyan yan eh. Para, kasi pag pinansin pa tayo, lalong ma-recognize. Tama naman yun ba't mali? Ayan. Pansinin niyo yan. Kasi sumunod ka lang, magmumukha ka ng matalino, at later, tatalino ka talaga kasi nasanay kang sumusunod sa tamang instructions. Amen. Amen? Lalo na kayo, again, sino sa pala yung matalino dito? Yung nakikita niyo naman sa academic siya, madalas eh. Diba, ibig sabihin, kung baga sa computer, mabilis yung processing, power. Iba, hindi masyado, di ba nga? Pero, yan na. Lagi sinasabi sa parang computer nga eh. Yung isang computer, mabilis, yung isa hindi masyado, kasi yung software na install dito, maganda. Dito, nilagyan mo ng maganda rin, kasi basura din. Kasi nung kagamit-gamit, depende rin, binabalance siya, pero sayang na sayang to, bilis pa naman ito eh. Huwag mong sayangin. Kasi ito, minsan makakahabol. Minsan nga, mauuna pa eh. Tayo mga Baptist, yung mga pag sinurvey may mga pastor daw. Karamihan ng mga pastor. Baptist, sinabi din sa Bible yan, not many wise men are called, not many noble. Karamihan, pag sinurvey mo, hindi naman napakabuti, napakagaling at Pero ba't mas marami sila? Ba't sila tinawag? Ba't sila ginagamit ng Diyos? Nakinig sila. Amen. Amen? Kaya, anong sabihin doon? Kung, alam niyo na, kung medyo na nga kayo, amen, di ako nangaasar inaano ko na nga eh. Binibigyan ko yung tape. Sino sa palagi dito medyo kayo, alam niyo na, sa academic siya, tingnan niyo. Parang kawawa ako eh. Sumunod na kayo. Parang di naman kayo sobrang kawawa, sa totoo lang. At baka maunahan niyo pa yung mga yan. Amen. Yun ang nangyayari na sabi sa Ecclesiastes, di ba? The race is not to the swift, neither bread to the wise. Medyo baliktad siya. Ang rule talaga dyan, mayaman yung matalino. Pero bandang huli, lalo spiritual. Kasi yung mayabang kasi yung iba sa totoo lang.
hindi naturuan, hindi napigilan. Kaya kahit sa Bible, yung mga kilala mong napakatalino lang dyan sa New Testament, yung si Paul, sabi ba doon? Wise ba? Wise unto salvation. Hindi, pero talaga yung nag-stand out. Yan, si Paul lang, tsaka ano pa ba yun? Apollos eh. Yun lang naalala ko na eloquent. Beyond that, si Pedro, magaling ba yun? Pero ba't siya ginamit? Nakinig siya eh. Okay? Si Stephen pala, medyo, pero spirit yun eh. Filled with the spirit. So, hindi sinabing matalino or something. Mabasa po tayo? Last. So, paano natin mapanatili ang commandment ng Panginoon? Una, makinig, focus sa goal, mind the details, be aware of the damage. Okay, mag-ingat kasi may parusa yan. Alamin mo rin na may blessing, may deliverance, yung sumusunod. And then, tatalino ka. May kilala ka pa sa tamang bagay. Number 6. Obedience will bring forth wisdom and recognition. Last, from 9 onwards, ano mangyayari daw? Paano natin mapanatili? Only take heed to yourself, to thyself, and keep thy soul. Puro keep. Take heed, keep. Anong kailangan gawin? Okay na, andun ka na. Gal ka na, baptize ka na, nagamit ka na ng Diyos. What could go wrong? Wala na. Relax na lang, ganun ba? Hindi. Alam mo na habang nabubuhay, may mga challenges dyan. May papasok dyan. Hindi lang basta challenges yung challenge, parang ano yun. Generic term. Pero may mga tira ang demonyo talagang matindi. Kaya anong gagawin natin? Para hindi ka maalis. Kasi pangako ng Diyos sa kanila, pagpapalain ko kayo dyan sa lugar na yan, pero may ganun kasi dun eh. Pag ikaw hindi ka nag-continue, nagloko-loka, nakisama ka sa iba, pati yung Diyos nila, sinampulan mo rin, tapos yung anak nila, inasawa mo, aalisin ka dun. So, pag nakorrupt ka na talaga, sabi, andun ka na sa kalooban ng Diyos, okay, pinipicture dito yung land nga, promised land, pwede ka pang alisin dun. Yun ang totoo, sa umpisa pa lang. Ganon din tayo, forever na ako sa church, sana. Forever na ako nag-soul winning, sana nga. Amen, sana. Kasi iba, soul winning dati, 2 years, ayaw na. Nagyabang, papayaman naman ako. Hindi payaman ka, ba't kailangan ba alisan mo yung mas importanteng gawain? Hindi ka wise nun. Kaya sabi doon, take heed, yun ang point natin dito, look out for any hindrance that may take you out of the will of God. Kasi maingat ka. Ano yung pwedeng sa akin? Nandito na ako sa ayos eh. Sa kalooban ako ng Diyos, ginagawa ko na. Paano ako mapanatili dito? Paano ako hindi maalis? Dapat look out ka. Okay? Kung may pirata dyan, ano man yan. Maganda na yung bahay mo na, establish ka na. Baka may magnanakaw. Baka may ano man yan. Paalisin ka, ganyan. Paano ba napaalis yung may bahay ka na? Sa utang, pwede yan eh. Diba, ito nangyari ganun eh. Nangutang, sinanlato, bandang uli, hindi na forfeit na, no? So, tingnan natin isa-isa yun, ha? Hanggang ano lang tayo, sabi ko sa inyo kanina, hanggang 13. Yeah, ito. Ito na lang 16, ha? So, tingnan natin yung mga relate sa atin, ha? Sabi dyan, keep thy soul diligent, lest thou forget. Sino malilimutan dito? Alam ko na dati yan eh. Kailangan ganyan. Nakalimutan ko. Kala ko naman, hindi importante yan. So, isa sa mga point natin, don't forget, be always reminded. Paano ka makapalahanan kung di ka na nagbabasa, di ka na nag-church? Ligtas na ako basta eh. Ito, pinagpala na nga ako eh. And then, wala na mangyayaring masama? Ganun ba ang isip mo? Sino sa inyo ang ganun? Taas kamay. Minsan yung iba sa inyo parang ganun eh, sa totoo lang. Hindi na nag-upgrade. Okay na ako dito. Napansin ko, nakakalungkot, pero in a way kasi ang hirap yung banatan minsan kasi nga, baka ma-open pa kayo eh. Pero kailangan eh. Pag okay na ako, then papasukin mo na ibang influence, ganun ba?
Mag-ingat ka kasi nakakalimot ang tao. At anong sagot sa kalimot daw? Paalala. Basta nandiyan na nga ako sa church eh. Inuulit. Alam niyo bang isa nakakapagod magpaulit-ulit? Huwag din kayo mapagod makinig. Pag may pinapaalala sa'yo, alam ko na yan eh. Bakit kaya? Isipin mo rin. May ibang parte ng buhay ko, baka nakakalimot ako. Amen? Baka nag-pray ka pa rin, nakalagay mo doon, pero minsan, either maiksi, o basta lang makapag-pray. Yan ang kailangan natin, yan ang lakas natin eh. Ano pa, sabi dyan? Forget, ano may nakita nila? Baka daw mapakalimutan mo yung nakita mo na, ano yung nakita mo na, kaya nilagay ko dito, especially, ito, hanggang matapos to actually, may particular, ito especially sabi dito, may particular na mga bagay na mas importante sa iba. Ay, basta hindi ako masyadong maalalahanin. Nakita niyo ba yung mga libro ng mga nagre-review ng batas? Oh? Ito, maalala kaya nila yun? Ngayon, alam niyo ba ito lahat? Ako din eh, pero di ba napansin na alala ko yung iba kasi nga, paulit-ulit, pinapander ko yan eh. Hindi siya nagyayabang, pero karamihan ng ibang pastor parang hindi alam yung ibang kwento na sa Old Testament. Parang alam na lang nila yung kinuwento sa kanila. Kasi hindi nagbabasa, konting basa, pero nakikinig naman sila. Eh kaso pag yun napakinggan mo, nagkamali, paano na? Kaya mag-ingat, wag makakalimot. Kasi dyan, sabi dyan, yung nakita mo, ginawa ng Diyos, basically, yung gusto ko sabihin dito. Be always reminded of what the Lord has done. Mag-observe ka kasi kung may ginawa ang Diyos na magandang bagay, i-note mo na yon. Ito palang gawain ng Diyos, ito yung kaya niya. Pwede rin siya magparusa. May nasila sa atin ng away. Nag-umpisa lang yan, ganyan. Dapat alam mo na kasi sinasabi naman natin dito lahat. Doon yung iba hindi natin dinidetalye, pero iba dinidetalye natin kasi nga, para mag-ingat na kayo eh. Nag-umpisa lang to, ganyan. May kaibigan, ganyan. Diba? No, nag-umpisa lang tong pa late, later absent na. Tapos magsisinungaling pa, pag tinanong. Doon na mag-uumpisa yan. Ayun, so, ang tanong ko na lang last, hindi, basahin muna natin to. So, huwag mo daw kakalimutan, yung nakita mo, ginawa ng Diyos, para hindi ka lumayo, okay? Lest they depart from thy heart, yung mga tinuro sa'yo, all the days of thy life. So, yun ang ano dito, scope dito, buong buhay mo. Pag may natutunan ka na sana ngayon, 2025, hanggang mamatay ka sana, hanggat maaari, naalala mo pa yan. Kasi importante nga yan eh. Hindi naman yan event na kung ano lang nangyari. And then, ituturo mo pa sa iba. Paano mo ituturo yung bagay na hindi mo alam? Mapapansin ng anak mo yan, si tatay, parang nagbabasa pero parang hindi. Ang hina naman ni tatay. Kaya pag siya tinaman siya, okay lang, ganun naman si tatay eh. Sa halip na nag-upgrade ka. So ituro mo, especially ito na yung sasabi kong special, may mga special na araw kumpara sa ibang araw. Yes, nagbabasa ka ng Monday, Saturday, Monday, Tuesday, kung ano man yan. Pwede ba may mga special na day na talagang binubuhos yung instruction ng Panginoon, solid teaching, tapos doon ka pa wala. Kung andun ka ngayon, kinalimutan mo naman. Yung sabi dito, especially the day that those tourists before the Lord, kung naalala niyo po ito, talagang kumukulog, kumikidlat, natakot pa sila doon. Bago yung pinaghanda pa sila. Naalala niyo, pati yung sabi, wag muna kayo sa asawa niyo. Ang dami instruction doon eh. Kasi banal nga yung panahon, yung tagpo na yon. So wag na wag niyo kakalimutan yon. Ginather sila. Nakikita nyo na yung relevance sa atin. Kailan tayo ginagather dito? So, nagbabasa naman ako eh. And make them hear my words. Nagbabasa naman ako eh. Pero ito, hear talaga. That they may learn to fear me all the days that they have lived upon the earth. And that they may teach their children. So, ano yan? Kasi pag natutunan mo importanteng bagay, simula ngayon, hanggang mamatay. And then, bago ka mamatay, ipasa mo rin. Maraming mga testimony. Ako, kayo ko, pero anak ko, ano nangyari?
O ano bang klaseng ginawa mo? Kahit saan sa dahil may mga ganun eh. Minsan, sa bagay, minsan yung mga bata rin kasi iba-iba rin. Kaya still, may mga pagtuturo kasi na hindi nila makakalimutan. Pag nakita nilang seryoso ka, hindi nila makakalimutan yun. Kaya pag nakita nilang parang medyo half-hearted ka, ganun lalo sila. Ayun, tari, parang hindi naman seryoso dyan eh. So yun, so pag-iingatan natin yung mga bagay na makalimutan, especially natin yung mga importanteng bagay. So inisa-isa lang po dito, ito may mga darkness, heaven, mayroon pang earthquake dyan eh. Nalala nyo yun? Narinig mismo nila yung salita ng Diyos. Pero sabi pala dito The Lord spake unto you in the midst of the fire, ye have heard the voice of the words, but no similitude. So no similitude. Importante na naman yan kasi yung iba may napanaginipan ko, nakita ko ang Diyos. Pag gano'n, alam mo na yung Pentecostal type, madalas ganyan eh. Ikaw, naintindihan mo lang yan sa pamagitan ng salita ng Diyos, yun na yun. Ine-express siya dito ng plainly kasi nga, I believe kahit sa panahon nila, may mga false teaching, may mga false religion na sinasabi sa kanila, pareho lang naman tayo eh. Ano ba yung tsura ng Diyos nyo? Drawing nyo nga, ito sa amin, ganito eh. So, ang linaw nito, wala siyang nakikita ng mata ng tao. Okay? So, pwede natin pasok yung the mind, the details din. Then last, and He declared unto you His covenant, which He commanded you to perform, even 10 commandments, and wrote them upon the 2 tables of stone. So, ito yung pinaka sa mga, di ba, iconic yan, makikita nyo kahit saan. Nakakalimutan nyo ba yun? Sa buhay nyo, ano yung tagpo na gano'n? Yung talagang tinuhusay nyo solid. Kayo na yun. Nasa inyo na yun. Pwedeng kaligtasan, pero pwede rin yung mga time talaga na ako, hindi ako makakalimutan ang preaching ni Pastor eh. Kasi nga, I believe, biyaya din ng Panginoon. Siguro, hinanda ako doon. Hindi ko alam eh. Tapos, may mga time po na sabi nga sa inyo, even yung preacher, kahit gaano kagaling, minsan parang wala sa mood nung time na yun, di ba? Or kahit na gano'n, ikaw, yung attentiveness mo andun, yung panahon na yun. So, huwag makakalimutan yun. Binagpala. Kaya nga nagtapat, for example, lang 1 taon eh. Kasi, na-instruct ako. Huwag mo nakakalimutan yun for another year. Eh, ba't na 1 taon ang tapat mo, and then ano nangyari? Yun, nakalimutan. Hindi inisip na may mga elemento pala sa sanlibutan natin na pwede kang agawin ng kalaban. Amen? Amen. Ano ka, watchful ka, yan, pwede aralin mo. Si kuya, pwede ka magtanong, Pastor, bakit si kuya ganyan, si ate ganyan, ano nangyari? Eh, ako nga, di ko na hinihintay yun. Eh. Tanong kayo, sinasabi ko na agad. Eh. Kasi para sa inyo yun. Ganito ginawa niya, ito yung alam ko. Gusto niyo ba mapanatili yung commandment ng Diyos sa buhay niyo? Ba na buhay tayo? Kasi pag langit na tayo, medyo okay na tayo dyan. Kaya dito kasi tayo nag-iipon eh. Tingnan nyo rin, kahit may asawa na ako, Pastor, dito na ako kinasal eh. Hindi pa rin. Sana. Hanggang mamatay, magkasama tayo. Pero wag ka ding, pakasigurado. Yan. Okay? So, ulitin ko, that you may keep the commandments of the Lord. Number 1, hearken. Listen well. Number 2, focus on the God-given goal. Number 3, mind the details. Be aware of the damage of disobedience. Remember the deliverance of obedience. Obedience will bring forth wisdom and recognition. Then look out for any hindrance that may take you out of the will of God. Maingat ka dapat. Amen? Di ba pwede gawing automatic na lang yun? Isa ganyan tayo, parang hindi ka nahihirapan, parang church, Bible. Okay na, tapos na. Parang lesson kanina umaga, wala si Joshua eh. Ang hirap gawin ng isang bagay pag di mo mahal eh. So the more na minahal mo isang bagay, katulad nga niyan, isang point kanina umaga, di ba yung parang umaapaw yung wisdom sa iyo. Parang living waters. So, nabanggit ko rin dahil sa preaching kanina.
So, mahalin natin. Makita mo yung exciting things about the Word of God. The work of God also. Ganun din, yung mga kasama mo dito. Huwag mong, boring na si, ito lang, pag nag-usap kami, Rapi, yan lang lagi topic eh. Lumalago din yan, di mo alam. So, let us grow together. Especially, again, sa commandments ng Panginoon. Huwag kayo maano sa commandments, na sunod. Okay nga yun, natalino ka naman. Amen ba? Amen! So ako, ang commitment ko sa inyo, syempre yun nga, hindi rin ako mag-asawa nawa. So, pag nagsawa ako, ma-revive nawa. Amen? Palakasan tayo. Paalala nyo yung mga ginawa na sa atin ng Panginoon. Pastor, di ba dati, nag-preach ka, meron ka pang dito. Excited ka. Pag napansin nyo ng ganyan na ako mag-preach. Sige, ayan tayo. Sige, let's pray. Lord, salamat po sa inyong mga salita, Panginoon. Even sa Bible quiz, nakita namin. Huwag din kami magsawa sa Bible quiz, Panginoon. Makita namin yung mga nakukuha namin diyang positive, Panginoon. Plus, naging familiar sa iba. Hindi pa napakagaling. Hindi pa naman kami napakagaling. And yes, yung iba di natin maalala. But unti-unti, pag na-familiarize, and then baback up ang Panginoon magandang preaching about the topic. Panginoon, I pray. Po yung manatili sa iyong kalooban. Hindi lang basta manatili, Panginoon, mag-progress din kami, Lord. Kami po excited, gawin yung dapat namin gawin. Pag may ginagawa na kami, do it even better. Yung mga innovation na pwedeng gawin para maging exciting yung mga ginagawa din namin. But hindi kami mag-lose focus sa talagang goal. So I pray na patubayan yung bawat isa, Panginoon. Marami na kayong ginawa dito sa church ito. Nawa na ito yung maalala namin, yung mga nakita namin negative din, Panginoon, mag-ingat at yung mga nabagit pa, Panginoon. So yun lang po, Lord. Again, maraming salamat sa 7 years na po kami. I pray na pa yung mga next challenges ay ma-overcome, and then transition sa alala, Panginoon. I pray na maayos din po ito, Lord. Kuhain niyo po sila at kami rin. Natin yung bawat isa. Inampuli kayo maluwa natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.